Yan. Amen. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Sa Diyos ang lahat ng parangal at papuri. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Purihin ang Diyos. Lahat tayo naman ay may mga patotoo. Kaya wala tayong oras. At sabi ko kay Sister Nora, mamaya sa patotoo, kahit dalawa lang. Kasi alam mo na, oo, matagal ka mag-preach eh. Sabi ko, kaya dalawa lang daw, dalawa lang. Hindi na ako umibo kasi alam ko naman. Pero nawa, loobin ng Diyos, 11:30, mag-alas 11 pa lang naman 5 minutes bago mag-alas 8, alas 11. Kaya tayo muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. May maraming bagay kasi sa buhay natin na mga napatunayan na sa Diyos na kung gaano siya kadakila sa buhay natin. Sino ba rito yung mga nakaranas na ng mga bagay na hindi niya akalaing may mangyayari ibibigay ng Diyos? Ang mga bagay na imposible. Yan, Sister Jennifer, Brother Daniel, Brother Rudolph, halos lahat. Yan lahat, di ba? May mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Sabi ng Bible, talagang sa Diyos ay talagang wala tayong kahit ano, pwede natin hilingin. Ang Diyos ay omnipotent. Ang Diyos ay omnipresent. Ang Diyos ay omniscient God. Kaya lahat ng mga bagay, pwede natin hilingin sa Diyos. Lahat ng mga bagay na nararanasan natin sa buhay natin ay kayang ibigay ng Diyos at kaya natin hilingin sa Diyos ang mga bagay na yon. Bakit? Naging tao ang salita at namuhay sa piling natin. Naging tao siyang gaya natin, naiintindihan niya tayo. Alam niya yung isip natin, alam niya yung mga saloobin natin. Alam niya yung mga bagay na karapat-dapat para sa atin. Sa madaling salita, kilala niya tayo. Amen? Kaya dapat kilala din natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman, sa umagang ito, nais kong mangusap sa paksang pakilagay, Brother Joshua, yung pamagat. Okay naman, ano ba yung pamagat natin? Walang imposible sa Diyos. Sa English, sa English yan. Nothing is impossible to God. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Yan ang ating tema. Kaya kung meron tayo mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Matthew chapter 19 verse 26. Tapos ako naman sa Zacarias 8:6. Tinatawagan ko si Sister Abigail. Basahin ang aklat ng Matthew chapter 19 verse 26. Yan. Tapos ako naman sa Zacarias. Zacarias, hindi ko makita. Saan ba? Nakita. Zacarias 8:6. Tayo po lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin sa Matthew chapter 19 verse 26. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Amen. Zacarias chapter 8 verse 6. Akalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Tayo lahat ay manalangin sa Panginoon. Lord, salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa buhay namin, ang aming mga buhay na ito, Panginoon, ay iyong pinagkaloob upang saksihan, upang malaman ang iyong mga salita na namin gagamitin habang kami naririto upang ikalat ang iyong mabuting balita sa lahat, Panginoon. Patnubayan mo po kami, mangyari nawa ang iyong kalooban, ikaw ang may taas, maparangalan, ikaw ang madakila, ikaw lamang at wala nang iba. Muli, maraming salamat sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat pagsamba sa natatangi mong pangalan, ang aming Panginoong Isus naming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo makakaupo na. Salamat sa ating Panginoong Isus. Walang imposible sa Diyos. Yun. Matthew 19:26. 19:26. Sabi doon, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Talagang nga naman, wala naman talagang hindi kayang gawin ng Diyos. Ang Diyos ay omnipotent, walang hindi kayang gawin. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At yung Zacarias 8:6, sabi doon,
alin ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Sabihin, may mga bagay na sa palagay natin, mahirap o imposibleng maganap. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Talagang alamang, ang Diyos ay makapangyarihan at hindi imposible ang lahat ng bagay. Kaya sa umagang ito, walang imposible sa Diyos. Naniniwala ba kayo ron? Amen. Dapat lang. Okay. Sa paano paraan natin mapapatunayan na walang imposible sa Diyos? Ano ang ating gagawin? O ano yung mga bagay na para natin mapatunayan na walang imposible sa Diyos? Sa ating mga Christian, talagang alam natin yan. Kaya lang, paano natin mapapatunayan sa ating mga buhay? Ayan. Sino ba yung mga nakakakilala dito sa mga taong karakter sa Biblia na pinakitaan ng Diyos ng mga walang imposibleng bagay? Sino yung mga naka-experience na karakter sa Bible? Sino yung mga nakakaalam? Magbigay kayo ng ilan. Si Brother Rudolph, si Moises. Anong ginawa ni Moises? Oo, yung puno, umaapoy. Imposible, di ba? Hindi na, nakakakita ng puno. Lumilaw, hindi na uubos. Amen? Nagulat siya. Eh dapat kapag lumiyaw ang panggatong, dapat nagiging abo na yun eh. Pero sa kanya, tuloy-tuloy, sabi niya, nakakampagtaka, nakakamangha. Yung isang halaman, hindi natutupok, hindi nagiging abo. Panay lang dinas niya. Ano ba yun? Hinati niya yung dagat. Amen? Kaya nga may kantang, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way for me, from ba o for me, you know? For me, He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Kinanta ni, sino kumanta nun? Si Don Moen. Kaya, yung time na yun, yung mga Israelita, wala nang matakbuhan eh. Tumingin sa kanan. Kanan, ito kanan eh. Kaliwa pa ako. Kanan, sa kaliwa, sa likod. Andiyan na yung mga, Egyptian eh. Lulusubin na sila eh. Kung di sila patay, dadalhin sila uli sa Egypto para alipinin eh. At pagharap naman nila, isang dahagan na napakalaki. Okay? Red Sea. Wala na silang matakbuhan. Pero, anong nangyari? Buti na lang. Nanampalataya sila sa Panginoon. At yung oras na sila ay nanampalataya, tumingin sa langit, nanampalataya sa Panginoon, nabiyak ang dagat. At para silang tuyong lupa na lumalakad, biruin mo sa dagat, ang ano ba ilalim ng dagat? Ano yan eh? Buhangin, kundi buhangin, putik. Tama? Ang mga lumot-lumot pa dyan, madulas. Pero nung nakaral na, parang tuyong lupa. Biruin yun. Kaya, sa Diyos, walang imposible pa. Tapos yung mga tubig, talagang kala mo, pader na umaagos, patagilid, at silang lahat ay nakadaan. Hindi lang yung pagkadaan nila. Lubog ang lahat ng mga Egyptian na sumunod sa kanila, patay lahat sila. Hinintay lang maubos yung mga Israelita. Amen? Kaya kung tayo mga anak ng Diyos, sigurado ang Diyos ay magpapakita ng mga walang imposibleng bagay sa buhay natin. Amen? Bukod ka lang Moises, sino pa? Yung mga... Si Jonas. Ano naman yung kay Jonas? Yung isdang malaki. Naluluhin mo yan, nakakakita mo parang si Adan. Inuutusan yung isda, di ba? Pero sa Diyos, inutusan yung isda para dalhin si Jonas papuntang Ninive. Biruin niyo kasi tinakasan niya eh. Jonas, pumunta ka sa Ninive at balaan mo ang mga tao ng magsisi sapagkat gugunawin ko na sila sa kanilang kasamaan. Biruin mo, imbis na pumunta sa Ninive si Jonas, pumuntang Tarsis. Biruin mo, layo. At nung time na yun, dandamay mo siya ng mga tripulante kasi hindi mo pwedeng takasan ng Diyos eh. Bumagyo, sa madaling salita, sino? Nagulat yung mga tao sa barko. Sino kaya yung manas? Kasi ganun sa nung panahon ng Old Testament eh. Kapag may mga ganun suliranin, may mga nagawa silang kasalanan, ibig sabihin, pinaparusahan sila. Ganun ang paniniwala ng Old Testament eh. Kapag may mali ka, parurusahan ka ng Diyos. Buti na lang, tayo, pero New Testament na. Pag mali tayo, tutuwid lang tayo ng Diyos. Hindi naman marusay sa atin ha, pagtutuwid. Kaya kung minsan, may problema, may pagsubok, pagtutuwid para lalo tayong maruto. Amen?
Pero inutusan ng Diyos ang isda para kay Jonas. Tinapon siya sa dagat. Ako yung mala, sabi niya, tinapon niya. Ako dahilan kung bakit bumabagyo. Ano gagawin namin? Itapon niyo ako sa dagat. Tinapon siya sa dagat. At natatakot pa kayo yung mga tripulante. Paalam pa sa Diyos Panginoon, ni Jonas, kung sakaling mamatay itong tao na ito, wala kaming pananagutan Pero yun, paalam pa sila. Tinapon siya sa dagat at yun, inutusan ng Diyos. Anong mamamatay na si Jonas, pakiramdam niya, malulunod na siya, tumawag siya sa Diyos at inutusan ng Diyos yung isda. Kunin siya at ihatid sa lugar kung saan siya dapat pumunta. Amen? Marami. Andiyan sila. Elias, na hindi gumulang sa loob ng 3 taon. Pero sino yung taong mananalangin? Panginoon, huwag mong paulanin ng 3 taon. Meron bang sumubok ditong gano'n? Umakyat sa bubong nila, lumuhod. Panginoon, huwag mong paulanin ng 3 taon. Baka isang oras lang. Hindi mo ba papaulanin? Diba? Meron ba itong nakasubok ng gano'n? Wala. Pero si Elias, nagawa niya yun sa pamamagitan ng Diyos. Kasi walang imposible sa Diyos. Amen? At nung nanalangin siya, Panginoon, umulan ka na! Umulan talaga. Nagsimula sa maliit na tuldok na ulap hanggang sa lumaki, bumagsak ang napakalakas na ulan. Nagkaroon na ng mga pananim na wala na yung tagutom. Kasi 3 years nagtagutom Amen? Tagutom na yun. Hindi rin problema ni Elias yung pagkain. Bakit? Inutusan niya yung mga uwak para dalhan ng pagkain si Elias. Biruin niyo yun? Ang tindi. Kaya kapag tayo ay nasa Diyos, talagang tiyak. Walang imposible sa Diyos at tayo ay safe sa kanyang kanlungan. Amen po ba? Kaya paano natin mapapatunayan na walang imposible sa Diyos? Ano ang ating gagawin para mapatunayan yun sa ating mga buhay? Kahit nga tayo mga Christian na minsan minsan nagdadawal pa tayo, walang imposible sa Diyos. Kaya matutulungan tayo ng aklat ng 2 Chronicle chapter 20. Kaya buksan natin ang ating mga Bible sa aklat ng 2 Chronica, 2 Chronicles chapter 20. Yan, babasahin ko muna ang 2 Chronicles chapter 20. Pakinggan muna natin yung istorya. Matagal pa naman. Mabilis na naman ako magbasa. Digmaan laban sa Edom. Ito yung panahon ni Haring Jehoshaphat. Kilala niyo ba si Jehoshaphat? May kanta yan. Alam niyo ba yung kanta yan? Nung unang panahon sa aklat ng kronika, matatagpuan sanghari ng Juda. May takot sa pusong gaya ng sinuman. Ngunit walang pag-aalinlangan, sila'y lumuhod, tumawag kay Yahweh, kanyang idinulog, kalaban niyang kay Rame. Diyos ay tumugon sa kanya'y sinabi, Jehoshaphat, huwag kang matakot. Yung kanta na yun, dito yun. Ito yung istorya na yun. Pakinggan natin yung istorya niya. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita, at Maonita si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ay hari. Yan. At ilang bansa yun? Dami. Moabita, Amonita, Meonita. Nilusob si Jehoshaphat. Nabalitaan niya, hari ng Juda. Kaya sa kanta, siyang hari ng Juda. Hari siya ng Juda. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason, Tamar na tinatawag na Din En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Ibig sabihin, napapalimutan na kasi sila ng mga kalaban. Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mga mamamayan ng Juda. Dahil doon, inutusan niya ang lahat ng mamamayan ng Juda na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Si Jehoshaphat, dahil nakita niya na nilulusob na sila ng kanyang mga kalaban, nagtawag siya na dapat tayo mag-ayuno ang lahat sa Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nalalangin siya, O Yahweh,
Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa, at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya na walang maaaring lumaban sa iyo. Yun, sabi niya, Diyos na makapangyarihan sa lahat ng langit, walang maaaring lumaban sa iyo. O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayang mong Israel. Amen. Kasi yung lupang pangako, ipinangako yun ng Diyos sa Israel. Kaya pinalayas ng Diyos ang mga taga roon upang tirhan nila. Yung masagala kasi yung lupa dyan magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira, si Abraham, kaibigan ng Diyos. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Kaya ganoon ang ginawa ni Josaphat. Nanalangin sila at umarap sa templo. Ngayon sinasalakay kami. Kaya kasi nung oras na yun, sinasalakay sila at ngayon dinudulog nila sa Diyos ang kanilang suliranin. Ngayon, sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila hindi nawasak. Ibig sabihin yung mga bansa na yon, nung panahon ng dinidigma ng Israelita, yung lugar na yan, hindi ipinahintulot ng Diyos na wasakin nila, itinira. Okay? Kaya yun yung dinadala niya na ngayon kaaway na nila. Amen? Ngayon, ito po ang ginaganti nila sa amin. Sa kabila ng kabutihan nila, kasi hindi sila dinamay ng Israel na sakupin, kasi napakalakas ng Israel. Kasama ng Israel sa pakikipagdigma ang Diyos. At dapat, kayang-kaya naman nilang wasakin yung lugar na yun na dinaanan na yun, na idinudulog ng Israel ngayon sa Diyos. Kasi hindi namin kayo sinako, pero ngayon sinasakop nyo kami. Kaya dinudulog nila sa Diyos. Ngayon, ito po ang ginanti nila sa amin. So, ibig sabihin yung mga bansang nabanggit ngayon, ito. Ngayon, sinalakay kami ng mga Amon, Moab, Edom. Ito yung mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot pasukin ng mga Israelita ng panahon nila Joshua. Hindi nila yun sinakop kasi hindi sinabi ng Diyos na wasakin nyo na yan, sa inyo na hindi. Itinira nila yun at naging kakampi nila kinalaunan. Kaya lang, nung panahon ni Josaphat, sila naman yung sumasalakay sa Israel, sa Juda. Kaya iyong dinudulog ni Josaphat sa Diyos. Ngayon, ito po ang ginanti nila. Sa kabilang ng kabaitan ng Diyos na hindi sinalakay ng Israel yung mga bansa na yun, mga lugar na yun, hindi sila gumagalang ngayon sa Juda. Nilulusog nila yung Israel. Ngayon, ito po ang igaganti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito na ipinamanan ninyo sa amin. Ikaw po ang Diyos namin. Parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito. Karaming hukbo kasi ang dami. Pinalilibutan na sila ng maraming hukbo na anytime pwede silang sakupin. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Natataranta na sila at hindi alam ang gagawin. Kaya naman, duludulog nila sa Diyos ang kanilang suliranin. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Juda, kasama ang kanilang mga asawa at anak, ay dumulog kay Yahweh. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jehaziel, na anak ni Zacarias. Apo siya ni Benanias, na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehosaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot, ni masiraan ang loob dahil maraming kaaway. Ang Diyos makikipaglaban at hindi kayo. Sabi niya gano'n, huwag kayong matakot. Huwag kayong masisiraan ng loob kahit marami kayong kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Amen. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Makakasagupa ninyo sila na sa may dulo ng Lehi sa silangan ng ilang ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban, pero hindi na sila lalaban. Manatili lamang kayo sa inyong kinakakaluan at paghintay, pero sa nakakita,
gera. Tatayo lang sila, dun lang sila, hindi sila lalaban. Makikita ninyo ang pagkatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot, di masaraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mayayaman na mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumumba kay Yahweh. Lumuhod, nagpatira pa. Paano ba magpatira pa? Nakadapa. Sayan yung mukha sa lapag. Yan, ganun magpapatira pa. Sumumba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah. At sa napalakas na tinig, napakalakas na tinig, ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa kabilang banda, pero yun sa kabila ng banta sa kanila ngayon, nagpuri sila sa Diyos. Kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang, so ibig sabihin, tapos na, nanalangin na sila. At kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem. Magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at maging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay, ibig sabihin habang lumalakad sa daay, umaawit, papuri si Yahweh, pag-ibig na ay tunay, laging tapat, kailanman. Saan pamilyar na books ito lagi naririnig? Yung salita nito. Papuri kay Yahweh, laging tapat, kailanman. Anong books? Aklat ng mga awit. Kaya magbasa tayo ng Bible para familiar sa atin. Sa aklat ng mga awit, madalas natin mapapakinggan yan. Yung itong words, sentence na ito. Purihin si Yahweh, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginilo sila ni Yahweh. Pero wala pa silang ginagawa, nagpupuri lang sila. Nang marinig ng mga kaaway yung awitan nila, si Yahweh na ating Diyos, ginulo yung mga kalaban. Dahil dito, sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita ay yung Moabita na nakakampi nila. Biruin mo yun, ha? Ay ang kasama nilang taga-Edom at ninipol nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Pero ba yung mga kaaway nila Jehoshaphat ang naglaban at sila'y nagpatayan. Umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakita nakatakas. Lahat ay patay na nahandusay sa lupa. Pero wala mo silang ginawa. Pero lahat yun ay namatay at nakahandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama. Halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Baruin mo yun. Sa sobrang dami ng kayamanan ng mga dayuhan na yun, nasasakop sa kanila, hindi na nila maiuwi lahat. Biruin mo sa sobrang dami. Nakika-4 na araw nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula nooy tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem ay tumuloy sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpal, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina ni si Azuba na anak ni Silhi. Tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Amen. Pakinggan natin yung istorya. Sister Nora, yung ating panyo. Tatay mabuwas ng pawis. Yung istorya niya, si Haring Jehoshaphat ng Juda
ay nakita niya napapalibutan na yung kanilang lugar ng mga kaaway. At yung mga kaaway na yun yung mga hindi idinamay ng mga Israelita nang sakupin nila yung lugar na yan, yung Kanaan na binigay sa kanila ng Diyos. Iniwasan nila yon at hindi na nila tinugis kasi hindi naman utos ng Diyos. Nang kinalaunan sa kanyang pamumuno, yung mga bayan na yun na dapat magbibigay tanaw ng utang na loob sa Israel kasi nga, napakalakas ng Israel hindi sila yung pinakamalakas na bansa ng panahon dahil sila ay talagang pinangungunahan ng Diyos at maraming takot sa kanila. Ngayon, naisip ng mga bansa na yun na sakupin naman sila. Kaya yun ang nangyari. Kaya napapalibutan si Jehoshaphat, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Pero buti alam, sapagkat siya ay anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, alam mo na walang imposible sa Diyos mo. Amen? Sino rito yung mga anak ng Diyos? Taas kamay. Yan, dapat. Tayong lahat ay anak ng Diyos at dapat alam natin na walang imposible sa Diyos. Kaya lang minsan maraming mga Christian, alam nilang anak na sila ng Diyos, hindi nila pinaninindigan na talagang walang imposible sa Diyos. May mga kaparaanan at kaalaman na dapat natin matutunan para makasigurado at mapatunayan natin talagang walang imposible sa Diyos. At yun, yung aalamin natin sa buhay ni Hari Jehoshaphat. Kaya una, yan, sa paanong paraan natin mapapatunayan na walang imposible sa Diyos, ano ang ating gagawin? Ano ang gagawin ng mga lingkod ng Diyos o ng mga Christian na tinatawag kung paano nila higit na mapapatunayan talagang sa Diyos ay walang imposible? Kaya meron tayong 7 panuntunan, yan, 7 panuntunan o gabay ng mga anak ng Diyos. Sa English, ano sa English yung word? Take mo ba? Wala, okay. Guide for the sons of God. 7 guides for the sons of God. 7 gabay ng mga anak ng Diyos kung paano mapapatunayan na sa Diyos ay walang imposible. Ano? Yung mga ginagawa ng mga anak ng Diyos na naniniwala na walang imposible sa Diyos sa oras ng mga suliranin, kagaya ng pagsubok sa panahon ni Jehoshaphat na sila'y sukul na. Wala na silang matatakbuhan. Wala na silang malalapitan. Andiyan na yung mga kalaban kagaya ng panahon ni Moses sa Red Sea. Andiyan na yung mga Egyptian. Hinahabol na sila para sakupin muli, dalhin sa Egyptian at alipinin, kung hindi patayin. Nung oras na sila Moises ay tumatakas nung panahon ng Exodus. Amen? Nung Exodus, ibig sabihin ng Exodus, pagtakas. Okay? Sa dagdag kaalaman, Exodus, yung aklat ng Exodus, ibig sabihin nun, pagtakas. Kasi tinatakasan nila yung mga Egyptian. Tumakas sila sa pagkaalipin ng mga Egyptian. Kaya yun. Okay? Ano yung unang ginawa nila? Ano ang una natin dapat gawin? Sa kabila ng mga suliranin pagsubok natin nararanasan para maipakita at malaman at makita na talagang sa Diyos ay walang imposible. Una, napakahalaga ng prayer at fasting. Amen? Sino yung nakasama ng linggo dito? Ilan tayo? Medyo marami-rami din tayo. Salamat sa mga Brother Rudolph, Sister Marinel, si Joshua, si Sister Abigail, si Ninor, si Niron, si Nora, ako. Salamat sa Panginoon. Hindi kami isa, hindi rin kami dalawa, pero marami kami. Nawa, next time, kasi alam mo naman, di natin ang paghandaan, biglaan yun In-announce ko siya. Webes na ata yun no? Tama ba? Miyerkules. Yun, medyo biglaan, kaya konti lang tayo. Pero nawa, sa karamihan sa ating kongregasyon, ma-experience natin yung prayer and fasting. Yung binigay natin yung nakaraan, hiling natin 12 hours lang kasi baka mabigla. Ano ko nun, sa mga hindi pa naka-experience yan, baka kasi mabigla, kaya 12 hours lang. 6 to 6. At ginawa na namin programa sa fasting yung gawain natin. Kaya 6 to 6 lang, 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. At salamat sa Panginoon at maraming kaming natutunan nung araw na yon at tunggod yung mga kapatiran. Amen? At yun, ang unang bagay na dapat natin gawin upang mas makilala natin na talagang walang imposible sa Diyos. Prayer and fasting. Sa buhay ni Hari Jehoshaphat, 2 Chronicles
chapter 20, verses 1 to 6. Basahin natin. 1 to 6. Sabi dito, dumating ang panahon na nilusog ng mga Moabita, Amonita at ilang Meonita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya sa isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na. Tinatawag din En-Gedi, nasa Hasason Tamar na. Tinatawag din En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Una niyang ginawa, nag-pray siya. Humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Tama? Una niyang ginawa, nabalitaan na isang malaking pangkat mula sa Edom na sumalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na. Tinatawag din En-Gedi. Ang unang ginawa ni Jehoshaphat, nabahala. Naisip niya, siyempre, tao ka lang eh. Uy, problema ito. Andiyan na sila, wala na kami matatakbon. Pero dahil alam niya, dahil siya'y talagang lingkod ng Diyos, bagamat siya'y nabahala, tama ang kanyang unang ginawa. Ano ang sabi niya? At humingi siya sa patnubay kay Yahweh. Nanalangin siya agad, prayer. Kagad ang una niyang ginawa. Kaya sa mga anak ng Diyos, sa oras na nasusukol na sa ating mga suliranin, at alam natin walang imposible sa Diyos, ang unang hakbang na dapat natin gawin, mag-pray tayo sa Diyos. Inutos niya sa ang mag-ayuno, ang lahat ng mamamayan ng Juda, nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa ibang lungsod, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala ng lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Amen? Alam ni Jehoshaphat na walang imposible sa Diyos at walang sino na pwedeng lumaban sa Kanya. Kaya ang una niyang ginawa, una siya tumakbo sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang kasama natin, sino ang katatakutan natin? Amen? Jeremiah 33:2 and 3. Ako si Yahweh, ang gumawa ng daigdig. Kung mananalangin ka sa akin, ay diringgin kita at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo pa lubusang naunawaan. Kaya naman si Jehoshaphat, nung time na nabalitaan niyang lulusubin o nilulusog na sila ng kanyang mga kalaban, dumulog siya kay Yahweh, sapagkat si Yahweh ang Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha na hindi pa niya lubusang pang naunawaan din naman sa buong buhay niya, kahit na alam niya na walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya sa buhay natin, kapag tayo dumaranas ng mga matitinding pagsubok o suliranin, dumulog tayo una sa Diyos sa ating mga buhay. Santiago 5:16. Pakibasa, sige, tagabasa natin. Sister Abigail, Santiago 5:16. Santiago chapter 5, verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Yan. Taong matuwid, taong malakas ang pananampalataya sa Diyos. Amen. Kasi sa gawa, hindi tayo magiging matuwid sa Diyos. Pero kung meron tayong pananampalataya, sabi ron, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid, ng isang taong punong-puno ng pananampalataya, ng isang taong naniniwala walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya tandaan natin, kahit gaano malaki ang suliranin mo, noong time ni Moises, wala sila matatakbuhan, dagat niya lang. Sa oras din na yun, hinati ng Diyos ang dagat na imposible para gawin nila Moises at imposible para lumakad ang mga Israelita na napakarami. Marami mga pitpit, may bata, maganda, hayop, mga bagahe. Imposible makalakad sila doon, lulubog sila sa bigat nila noon. Pero dahil ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat, lumakad sila na parang tuyong lupa na walang kaano-ano, kaabog-abog. Amen? Ang talagang tinugon sila ng Diyos. Kagaya ni Jehoshaphat, sila'y dumulog at nanalangin sa Diyos at nagtiwala, nanampalataya at ang Diyos ay tumugon sa kanila. Amen? At hindi lang yun sila Jehoshaphat, hindi lang pray ang ginawa eh. Nagtipon-tipon sa bulwagan ng templo. Yan.
ng patnubay kay Yahweh, inunos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Amen? Nag-ayuno, nag-fasting. Bakit pa tayo nagpa-fasting? Sino yung makakapagbigay sagot sa maiksing kapaliwanagan lang? Yung pinaka-buod ng kapaliwanagan ng fasting. Sino yung nakakaalam? Yan, pagpatay ng laman. Hindi yung, pastor, ako chili, sasaksakin sarili ko. Hindi ganoon. Pagpatay ng laman, paghari sa ating Panginoon. Pagsuko ng buhay sa Diyos bilang banal na handog buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Pagbibigay ng buhay sa Diyos. Laban sa espiritu ng kasalanan na nasa sa atin. Kaya sabi ng Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Matuwid, walang kasalanan. Ito yung mga taong nagko-confess at nilalabanan yung kanyang silakbo ng laman. Yan. Kaya matutulungan tayo ng fasting na salungatin yung ating mga desisyon sa sarili, yung kasalanan. Kasi yung kasalanan, pagdidesisyon sa sarili. Pagsuway, ang ibig sabihin. Kaya sa pamamagitan ng fasting, pinapahintulot mong pagharian ka ng Diyos. Kasi pinapatay mo yung laman mo, yung makasalanan mong bahagi ng iyong pagkatao. Yung dugo mong makasalanan. Amen? Kaya napakahalaga nito. At kapag ikaw ay nanalangin sa Panginoon, sabi ng Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Si Elias sa Hebreo, nanalangin siyang huwag kumulan. Talagang hindi umulan sa loob ng 3 taon. Pero yun. Baka mamaya magpag-nga, basta try ko, magpapasting ako. Hindi ko siya pauulanin. Si Elias lang yun. Iba naman tayo, okay? Iba tayo. O maaaring sa ibang paraan, susubukin tayo. O masusubukan natin yun. Amen? Ayun. Kaya, prayer and fasting, gandang bagay na mapapatunayan natin na sa Diyos walang imposible. Amen? Si Jesus Christ nag-fasting 40 days. Tinukso siya ng kaaway ng paglabanan niya. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Gutom na gutom siya nun. Pero napaglabanan niya yung tukso dahil sa fasting. Okay? Bago siya mag-ministry, nag-fasting siya. Naging kapangyarihan yung ministry niya ni Jesus Christ. Ang daming taong naniwala sa Kanya. Tayo din naman. Kung gusto natin makakilala ang ating mga kapatid sa Panginoon, pwede natin gawin yun. Fasting. Fasting tayo. At hilingin natin, Lord, nawa, magkaroon ng kaligtasan sa aking sambahayan. Sa aking ama, sa aking ina, sa aking mga kapatid. Kaya huwag mo na ipaalam. Magpapasting ako kasi pag-pray dito. Ako may insulto ba sa iyo? Tama? Huwag mong pakaalam pag magpapasting ka. Pero sa akin kasi, in-announce natin, nagpatawag tayo, magaya ni Josaphat, nagtawag siya. Okay? Ng panawagan para dumulog sila sa Diyos at mag-fasting. Okay? Nabasa natin lahat at success naman sila. Tama? Tinulog sila ng Diyos. Amen? Iyan yung una. Kung paano natin mapapatunayan sa ating mga sarili, kasi baka Christian na tayo, duda pa tayo eh. Mag-pray ka, mag-fasting ka, makikita mo na si Diyos talaga ay walang imposible. Ako, naranasan ko to sa buhay ko, yung aking paninigarilyo. Yan, hindi ko kaya talagang iwasan. Naiwasan ko na ang droga, naiwasan ko na. Alak, sugal, pagmumura, naiwasan ko na. Pero yung yosi na natili, ang tagal. Hanggang nag-church na ako, minsan binibigyan ako ng pagkakataon nilang mag-exhort. Pastor Frank, nag-yosi pa din ako doon, tumatakbo. Pumunta na akong Bible school, nag-yosi pa rin ako. Tumatin akong seminar. Hanggang sa naramdaman ko na talagang nahiya na ako sa sarili ko, Lord, hindi ko na kaya ito. Kailangan ko na talagang mawala ito sa akin. Hindi ko kayang tanggalin ito. Pero ikaw, ang Diyos na walang imposible, gayon din. Kung yung lulubin, mawawala ito sa buhay ko. Luhod ako sa Diyos, iyak ko sa Diyos, tapos samahan ko din ng fasting. Pag-uwi ko sa bahay, pag sindi ko ng sigarilyo, nangangatok yung buo kong katawan, talagang hindi ko alam kung gagawin ko, nangihilo ko, didilim yung palingin ko, kumakapit ako sa poste, humihinto ako. Dahil hindi ko kayang maglakad pag humigop na ako ng sigarilyo. Kapong ko na siya. May sakit yata ako ha. Kala ko may sakit ako. Ano pa? Di kain ako ulit, kain.
Eh, gusto ko mag-yosi pagkas kumain eh. Labas na naman ako, tingin na naman ako, baka may kapatirang makakakita sa akin. Baka si Pastor Frank, andyan na. Baka si Pastor Lito. Kasi panahon din ni Pastor Lito, yosi pa din sila Ben. Alam mo, nakikita na nga ako nila Ben, di lang kumitibo eh. Yan yung panahon na yun. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Hit-hit, nakakatog na naman ako. Patay, may sakit na yata ako. Kinabahan ako. Hindi ako nakontento hanggang sa check-up, medical. Wala naman ako sakit, fit naman ako. Bakit ganun? Tapos naalala ko, nag-pray pala ako, sinuko ko lang pala sa Panginoon nito. Dahil yung laman ko, hindi kayang tiisin yun, tuloy pa rin ako gumagawa, pero hindi ko alam yung Diyos na ang kumikilos sa buhay ko. Naalala ko na talagang tunay at dakilag ang Diyos, walang imposible sa iyo. Amen? Hanggang ngayon, malaya na ako sa aking bisyo na hindi ko maiwasan. Ayun yung isang bagay na talaga isa sa mga kamanghamanghang pinakita sa akin ng Diyos. Healthy ako kasi naglalako ako ng figurin sa gitna ng arawan, hindi naman ako hinihimatay eh. Kasi kung may sakit ako, hinimatay na ako. O di kaya, hiningal na ako. Pero bakit kapag naninigarilyo lang ako, doon ako nakakaramdam ng pangangatog? At yung pangangatog na yun, may kasamang pangdidilim ng paningin na parang mamamatay ako. Nalaman ko na talagang kumilos na ang Diyos sa buhay ko at pinasalamatan ko ang Diyos nung panahon na yun. Hanggang ngayon, pinapasalamatan ko siya dahil nakalaya na ako sa espiritu ng bisyo. Amen? Kaya sa buhay niyo rin, kung may mga bagay kayo na hindi niyo kayang alisin sa buhay niyo, o may mga bagay kayo na umaalipin sa inyo, kailangan natin mag-pray at mag-fasting upang malaman natin na talagang ang Diyos ay imposible. At patuloy na kikilos ang Diyos sa buhay natin at ipakikita sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa lubusang naunawaan. Amen? Subukan niyo lang. Sabi nga ni Jesus, subukin ninyo ito. Subukin ninyo ito. Madalas sabihin ng Diyos yan. Sa Ephesians, sa atin, subukan ninyo ito. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Ito ang utos na may kalakit na pangako. Yan. Yung mga hilig. Ang Diyos, mahilig tayong subukin. At kung tayo talagang susubok, pakikita talaga ng Diyos na siya ay talagang walang imposible sa Kanya. Amen? Ikalawa. Yan. Pangalawa, invite others to join you. Kaya si Josaphat, nung dumulog siya sa Diyos, nagpatawag siya ng mga kasama niya. Tandaan natin 2 Chronicles 20 verse 4. 2 Chronicles 20 verse 4. Nagtipon-tipon ang buong Juda, hindi lang siya. Okay, hindi lang siya mismo. Siya lamang siya. Nagtipon-tipon ang buong Juda, may kasama siya. Humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Marami sila. Okay? Sa 20, talon sa 20. Kinabukasan maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Josaphat, makinig kayo, mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Hindi niya sinarili. Nag-invite siya, kaya tayo ng linggo nag-invite. Kasi kung kami lang, ako lang, maririnig. Kaya lang, iba ang nagagawa ng dalawa sa isa. Tama? Okay, basahin natin Mga Ngaral chapter 4 verses 9 to 12. Sister Abigail. Mga Ngaral chapter 4 verses 9 to 12. Ang Mga Ngaral chapter 4 verse 9 to 12. Ang dalawa ay mabuti kaysa isa. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawa ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Kung malamig ang panahon, maaari silang magtabi sa higaan upang pareho mainitan. Ngunit saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na't ang dalawa, ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad malalagot. Amen. Amen. Yan ang nagagawa ng maraming nananalangin sa Diyos. Kagaya ng panahon ni Jonas. Nagpatawag ang hari, naniwala kay Jonas at inutos niya mag-ayuno ang lahat. Bata o matanda, pati mga hayop hindi pinakain.
at dinilig sila ni Yahweh. Hindi ginunaw ang Ninibe. Dahil marami silang dumulog. Isipin mo kung yung hari lang ang dumulog, baka yung hari lang ang niligtas. Amen? Even sa Sodom at Gomorrah, si Lot at saka yung mga anak niya, yung asawa niya, ilan lang silang naligtas sa Sodom at Gomorrah? Sino nakakaalam? Yung naging makasalanan na yung Sodom at Gomorrah. Oh, si Lot, yung asawa niya, tapos yung dalawang anak niya. 4 sana sila, kasi yung asawa niya nang hinayang tumingin pa. Hindi naligtas, naging asin, naging tuod na asin. Pero nag-invite pa sila yung kasintahan ng anak niya. Ini-invite niya, kaso hindi sumunod, hindi naniwala. Kaya hindi naniwala, napahamak sa Sodoma, nasunog. Kasi makasalanan niya sa Sodoma na ano na siya, may LGBT na dun May mga tomboy, mga bakla, tapos yung mga anghel nga gusto pa nilang halayin Pero yung anghel na yun gusto pa nilang halayin. Grabe, kasama yung lugar na yun. Pero dahil may mga tao doon, katunayan nga si Abraham nakikipagtawaran pa sa Diyos. Kung may 10, pupunawin niyo ba yan? Hindi. Kaso walang 10. Ilan na lang sila? 4. Bumigay pa yung isa, 3 lang yung naligtas. Pero ganun pa man, mahalaga na yung 3 na yun at nagpasimula ng mga taong kumikilala na rin kay Yahweh. Amen? Kaya sa Ninibe, lahat sila dumulog at narinig ng Diyos ang kanilang panawagan. Kaya nagbago ang isip ng Diyos at hindi na tinuloy ang pagbunaw sa bansang Ninibe noong panahon ni Jonas. Kaya malaki ang nagagawa ng panalangin ng sama-sama, kayang baguhin ang isip ng Diyos. Bawa, nakatakda na yung isang bagay na yan. Kapag nanalangin kayo ng sama-sama, maaaring hintulot ng Diyos na baguhin niya yung kanyang pasya. Napatunayan din niya ni David sa buhay ni David. Nakikita ng Diyos yung nagpasenso si David at dahil sa consequences ni David, libo-libo namatay na habang mismo ang Diyos. At inutusan niya na lang si David, maghandog ka na lang para magbago yung isip ko. O ba, nagbago isip niya, hindi niya na tinuloy yung consequences ni David. Naghandog na lang siya. Kaya malaki ang nagagawa ng panalangin ng sama-sama. Kaya kapag may prayer meetings, magsipagdalo tayo. May devotion, dumalo tayo. Prayer fasting, supportahan natin. Pagkakataon na natin hilingin yung mga bagay na gusto natin hilingin. Yung mga imposibleng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, posible yan sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong tatamad-tamad, huwag tayong magwawalang bahala. Lahat ng gusto mo, ibibigay ng Diyos yan. Kung ikaw ay mananampalataya at uunawain at paniniwalaan ang lahat ng may kaugnayan patungkol sa Kanya. Amen? Kaya prayer and fasting, dapat sama-sama tayo. Kaya malaki ang nagagawa ng dalawa kaysa isa, sabi ng mga ngaral. Kapag natumba ka, may sakit ka, natumba ka, sino magtatayo sa'yo? Hindi mo na kaya. Hindi mo na kaya tumayo. Natural, may katabi ka, itatayo ka niya. Lalo na kung marami yan, aakayin ka pa niyan. Amen? Ganon. At tignan mo, ang isang baka, kapag lumiliyab yan, pinabayaan mo. Anong mangyayari dyan? Mamamatayan. Magiging abu-agad yan. Subukan mo lang yan, palang maraming mga baka yan. Liliyab yan. At mag-aalaw. Na parang hindi natatapos. Amen? Kaya ganoon din ang ating mga pananampalataya at daing sa Diyos. Pag marami ang sumisigaw, dinig yan sa kabilang ibayo. Tama? Kapag ikaw lang mag-isa sumigaw, baka doon lang sa kabilang block hindi yan marinig. Pero pag lahat tayo sama-sama sumigaw, dinig yan hanggang doon sa kabilang barangay. Tama? Kung itong buong Northville ang sisigaw sa Diyos, dinig yan, umaabot sa kalangitan. Amen? Ganun kalakas ang tinig kapag sama-sama. Kaya napakahalaga para mapakita na ng Diyos ang kanyang mga posibleng bagay na kaya niyang gawin sa buhay natin. Tayo, ng mga anak niya, mag-prayer and fasting. Pangalawa, mag-invite tayo ng makakasama natin sa pananalangin. At tayo naman sumangguni kagaya ng ginawa ng mga tao sa Juda. Bata o matanda, lahat, lalaki at babae talagang nag-ayuno at nanalangin ng sama-sama. Amen? Pangatlo, para maipakita ang mga bagay na imposible ng Diyos, stand on God's promises. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos.
Sino rito yung may alam na isang pangako lang ng Diyos sa buhay niya na pinangahawakan? Sino yung may nakakaalala lang sa mga pangako lang? Kasi maraming pangako ang Diyos. Sino yung may alam? Kahit isa lang. 2011. Batid kong lubos ang plano ko sa inyo. Mga planong siguradong magdudulot sa inyo ng kaligayahan. Amen? Tama, panghawakan natin yan. Stand on God's promises. Joshua, 2 Chronicles 27:8 muna tayo. 7:8. Sa buhay ni Jehoshaphat, pinakita niya ito 7. Ako na magbabasa. O Diyos namin, Ikaw ang nagpalayas sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Ginawa ng Diyos siyang lahat dahil pinangakuan si Abraham na ang lahat ng mga bansa o ang kanya ay pagpapalain. Kaya tayong mga kumikilala sa Diyos na itinuturing ding mga anak ng Diyos ay pinangakuan din ng Diyos na kagaya ng pangako kay Abraham na sa buhay natin, kasama natin siya, na kahit anong hilingin natin sa Kanya, panghawakan natin at ibibigay iyon sa atin ng Diyos. Amen? Dito nga sila tumira at itayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot at tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa iyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa iyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Amen? Kaya hawakan natin ang pangako ng Diyos. Kung ikaw may sakit na sa palagay mo hindi kaya pagalingin, sa Diyos walang imposible. Sa isang iglap lang, kaya pagalingin niya ng Diyos. Amen? Marami ng mga taong nagpatotoo sa buhay nila na may mga taning ang buhay. Hindi nila namalayan, lumampas na pala yung buwan ng oras sana ng kamatayan nila dahil nalibang sila sa paglilingkod nila sa Diyos. Amen? At maraming mga taong patotoo, kwento ng aming mga professor na Korean sa Bible School, yung mga anak nila hindi naman matatalino. Walang pambili ng libro, pang-exam, pang-review. Oras na ng examination. Ayun na lang ang paraan para makapag-aral sila, ang pumasa sila doon. Time, sabi sa tatay niyang pastor, time, meron po ba tayo pambili ng reviewer? Pasensya na, wala tayong financial, pero wala tayong financial, meron tayong Diyos na walang imposible. Anong gagawin ko? Time, magbasa ka ng Bible. Ginawa niya, imbis na magbasa siya ng reviewer niyang libro, nagbasa siya ng Bible. Nung nag-test niya siya, nag-pray and fasting siya bago mag-test, at nung araw ng test na yun, nag-pray ulit siya, mangyari na ba ang iyong kalooban? Ikaw ang Diyos na walang imposible. Lahat ay kaya mo gawin. Omnipotent, makapangyarihan Diyos. Walang limitasyon ng kapangyarihan. Sa madaling siya, nag-pray siya. At nung ginawakan niya ng exam, parang pinapakita sa kanya ng Diyos yung mga sagot. Nang lumabas yung resulta, siya pa yung pinakamataas sa lahat. Dahil doon, wala man siyang reviewer na mapagkukunan ng kaalaman, karunungan, ng mga isasagot niya sa test. Meron siyang kaalaman, buhat sa makapangyarihang Diyos na kayang alamin ang laman ng isip mo. Na kayang alamin ang mga bagay na hindi nakikita ng mga literal na mata natin. Na kayang isulat sa ating mga isip at puso ang mga bagay na mahiwaga. Amen? Pero hindi siya pa yung naging top-notcher, nagulat ang lahat sa kanya. Ano yung sikreto mo? Ang sabi niya, wala lang. Nagbasa lang ako ng Bible. Kasi ito ang karunungan ng Diyos. Na ang karunungan ng tao ay wala sa katiting ng karunungan ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya kung gusto nyo tumalino, ang bilin ko nga sa anak ko, lagi kayong magbasa ng Bible. Sa mga tao sa palagay nyo. Kasi wala namang isinilang na bobo sa mundong ito. Lahat tayo ay mabuti. Walang bobo. Tamad lang mag-aral, meron. Pero kayo mag-alala. Wala bang tayong yaman sa mundong ito? Meron tayong yaman ng Diyos. Karunungan ng Diyos na ipinamamana niya sa bawat taong tumatanggap sa Kanya. Amen? At panumpalatayanan natin ito. Ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan lang sa harapan ng Diyos. Kapag alam natin ang salita ng Diyos, lahat ng bagay ay malalaman natin kahit na mga imposibleng bagay pa yun. Amen? Kaya subukan niyo magbasa ng Bible sa mga estudyante na may hina palagay nila. Ewan ko lang kung hindi.
kayo bigyan ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Ma-experience nyo na talaga walang imposible sa Diyos. Amen? Yan ang pangatlo. Stand on God promises. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Joshua 1:8. Joshua chapter 1 verse 5 pala, 5. Pakibasa, Sister Abby. Joshua chapter 1 verse 5. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nagbuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, di pababayaan man. Amen. Amen. Tandaan natin yan. Ang Diyos, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Kung ano ang pangako niya noon, pangako niya ngayon, sapagkat ang Diyos ay kahapon, ang Diyos ay sa kasalukuyan, ang Diyos ay ngayon. Amen. Ang Diyos natin ay si Yahweh, na kapag sinabi niya ay gagawin. Kaya huwag tayo mag-aatubiling hawakan ng mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Kung paano niya pinangakuan yung mga ninuno natin, ganun din tayo pinapangakuan ng Diyos ngayon na kayang gawin ang lahat ng imposible at kamangha-mangha na gusto natin makita natin sa buhay natin. Manampalataya lang tayo sa Kanya. At hawakan ang Kanyang mga pangako sa buhay natin. Amen? Pang-apat, follow God's instruction. Follow God's instruction. Balik muna tayo uli sa 2 Chronicles sa buhay ni Josaphat 20:15-17. 2 Chronicles, pakibasa, Sister Abigail. 20:15-17. Ikalawang mga Kronika chapter 20 verse 15-17. Sinabi niya, makinig kayo, Haring Josaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem, ganito ang sinabi sa inyo ni Yahweh. Huwag kayong matakot, di masiraan ang loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi tayo. Harapin ninyo sila bukas pagkat aahon sila sa sis, makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng gabi sa silangan ng ilang Jeruel. Hindi na kayo kailangang lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ang loob. Harapin ninyo sila bukas pagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Amen. Purihin ng Diyos. Dito wala namang kahirap-hirap yung instruction ng Diyos sa kanila. Kailangan lang nila humarap. Harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa sis. Makakasagupan ninyo sila at sa may dulo ng libis, silangan ng ilangan ng Jeruel. Hindi na kayo kailangan lumaban. Huwag na kayong magpakahirap pa. Kawayo lang kayo, ha? Manatili lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Yun lang yung instruction ng Diyos na dapat nilang sundin. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot. Ni masiraan ang loob, harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Tandaan natin, ang Diyos ng instruction, ng kautusan. Kaya kailangan lang natin sumunod sa instruction ng Diyos. At malalaman natin yung mga instruction ng Diyos sa Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Yung salita ng Diyos, yung Biblia na ating binabasa ngayon, kailangan lang nating basahin araw at gabi upang matupad ang nakasaad dito. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Ito lang ang instruction ng Panginoon sa atin. Napakadali lang. Meron tayong Bible sa ating mga tahanan. Kahit nakahiga tayo, nakadikwatro, nagkukuyangoy, meron tayong app sa cellphone, pwede nating basahin habang nagmimerienda, habang nagkakape, kumakain ng pandesal. Napakasimple ng instruction ng Diyos na kailangan natin gawin. Huwag mong kaliligtaan. Basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayoy magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen? Kaya kung gusto natin na makita ang mga bagay na imposible sa Diyos pa, na hindi pa natin nauunawaan, sunod tayo sa instruction ng Diyos. Basahin natin ang kanyang kautusan at Revelation 20. Ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Kung bubuksan niyo man ang kanyang puso, ako'y papasok at kakain kasalo ninyo.
Revelation 3:20. Simple lang instruction ng Diyos para sa buhay natin. Buksan lang natin ang ating mga puso. Pangunahan lang ng pandinig at paniwalaan ng Diyos na kumakatok, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin iniinuman ang aking tinig, bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain magkasalo. Kasi baka mamaya, hindi na natin kailangan ng Diyos. Kaya na natin mag-isa yung buhay natin. Kaya ang magiging ending, problema, consequences sa ating mga buhay. Kaya dapat matuto tayong sumunod sa instruction ng Diyos. Magbasa tayo ng Bible at paniwalaan ang lahat ng ating binabasa at tanggapin ang lahat ng salita, ilagay sa ating puso at isabuhay ito sa ating mga buhay. Nang sa ganun, ang Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible ay masasaksiyan ng ating mga dalawang mga mata sa buhay natin. Amen? Natandaan nyo ha, ang mga bagay na may hiwagang ito, kung minsan gradual, kung minsan instant, ang mahalaga, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kailangan talagang nananampalataya tayo sa Kanya. Amen? Yan. Panglima, know your place in the battle. Kailangan alam natin yung katayuan natin sa labanan. Alam natin kung nasaan panig tayo. Kala ni Jehoshaphat, sa Chronicles 20:17, may sinasabi ang Diyos doon. Hindi na kayo kailangan lumaban. Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan. Maghintay. Makikita ninyo ang pagpapatagumpay ni Yahweh sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Sa buhay mo dapat, alam mo ang katayuan mo at ano ang katayuan mo? Ako ay anak ng Diyos. Itinuring na kaibigan. Amen? Kasi tinanggap mo na ang Diyos eh. Hindi ka ba naniniwala na anak ka na ng Diyos? At ang Diyos ay panig mo? Ang sabi ng Bible, Matthew 28:20, pakibasa Sister Abigail. Matthew chapter 28, verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Laging kasama natin si Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Matthew 1:23. Matthew chapter 1, verse 23. Tingnan ninyo, maglili ang isang birhen at magsisilang ang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito, kasama natin ang Diyos. Amen! Sinilang si Jesus sa pangalang Emmanuel, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Huwag tayong tumulad sa mga disipulo niya sa bangka. Nakasama na nila si Jesus na galinlangan pa. Sa ating mga buhay lang, tanggapin natin si Jesus. Tumira ang banal na Espiritu para makasama natin si Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya sabi ng 28:20 ng Matthew, tandaan ninyo ito. Huwag niyong kakalimutan yung pangako ng Diyos. Kaya dapat tignan mo kung nasa ang bahagi ka ng labanan. Ikaw ay nasa labanan kung saan kasama mo ang Diyos. Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Kaya nga may ganda, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Hindi lang yung Roma 8:31. May sinasabi pa ron. Mga taga-Roma chapter 8, verse 31. Ano ba ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen? Kapag ang Diyos ang kasama natin, sino ang makakalaban pa sa atin? Nung panahon, takot na takot ang mga bansa sa bansang Israel. Marinig lang nila yung mga yabag ng mga paang nagmamarcha, mga Israelita, nangangatog na sila sa takot. Mga evil spirit, kilala si Pablo, kilala si Jesus. Ikaw, meron na isa doon, nagpanggap, nagpalayas din eh. Sino ka ba? Kilala ko si Pablo, kilala ko si Jesus, kilala ko sila. Binugbog siya ng masamang espiritu eh. Kasi hindi niya alam yung parte niya sa labanan eh. Hindi niya alam yung sitwasyon niya, hindi niya alam, dapat kasama niya pala yung Diyos. Pero hindi naman, pero ginagamit niya yung pangalan ng Diyos. Pero tayo, mga lahing pinili, tandaan natin ito ha. Grupo ng mahalikang pari, isang bansang nakalaan upang magpahayag ng kamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos, hinango sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Bayang pag-aari ng Diyos, kaya kasama natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Si Pablo sa Pilipos
matibay niyang pinangangaral kahit ikakulong niya pa. Hindi alintana ang hirap sa kulungan dahil saan man siya magpunta, kasama niya ang Diyos at alam niya, pagtatagumpayin siya ng Diyos. Maging si Jose, na mapalaginipin, pinagtulungan ng kanyang mga kapatid, tinapon sa balon, ibinenta, pinagtangka ang patayin, na nanginip siya na lahat ng kapatid niya lulun sa kanya, gagamitin siya ng Diyos, itataas siya. Pero hindi yun agad na nangyari. Pagkos kabaliktaran, nalipin, binenta, tapos inakusahan pa ng asawa ni Potiphar, nahahalayan siya kasi tinutokso niya si Jose, napakagwapo ni Jose. Dahil doon, nakulong pa siya. At kinalaunan, hindi siya bumitaw sa pananampalataya na dahil alam niya na ang Diyos, Yahweh, tapat sa kanyang mga pangako, kasama niya ang Diyos. Nalaman ng hari na siya pala ay nakakabasa ng panaginip, pinatawag siya at napaliwanag niya yung panaginip ng hari. Ang ginawa sa kanya, ginawa siyang katiwala nito. Naging mataas sa kanyang katungkulan. At yung mga pamilya niya, naahon niya sa kahirapan dahil magkakaroon ng tagutom ng 7 taon. Dahil doon, siya ang dinakila nung panahon sa Egypt, bago dumating si Moses. Yun ang istorya ni Jose. Pero siya ay nagtiis sa hirap, naghintay hanggang sa siya ay patuloy na nananampalataya at hindi nang hinawa. Dumating ang araw na talagang pinatunayan ng Diyos na talagang ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako at walang imposible kahit nasaan ka pa. Amen? E sa buhay natin, ganun din. Kagaya nila, pare-pareho tayo mga anak ng Diyos. Na merong isang Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na kamangha-mangha. Na mga bagay na hindi pa natin lubusang nauunawaan. Kaya alamin natin yung sistema ng pananampalataya natin sa buhay natin. Kung sa buhay mo ba, kung talagang kasama mo ang Diyos. Kasi kung kasama mo ang Diyos, lahat ng bagay na yung tatahakin ay magiging posible. Amen. At sigurado, dakila ang pagdating ng panahon. Amen? Amen. Number 6, malapit na tayo. Praise God in the midst of the battle. Tama ba? Praise God in the midst of the battle. Sa oras ng mga suliranin, huwag tayong malulungkot. Huwag tayong masisiraan ng loob. Huwag tayong mababahala. Bagkus tayo ay magpuri sa Diyos. Kagaya ng ginawa nila Haring Jehoshaphat sa 2 Chronicle 20:18-19. Si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa, sumamba kay Yahweh. Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Amen? Sa gitna ng mga lumulusob na yung mga kalaban nila, imbis na matalanta sila, nagpuri sila sa Diyos. At anong nangyari? Kinabukasan, pinagtagumpay sila ng Diyos. Nang wala silang ginagawa, kundi nagpupuri lang. Amen? Second, Santiago 1:2, sabi doon, magalak kayo kapag dumaranas kayo ng matitinding suliranin. Bakit? Ito ay nagiging aral sa atin upang mas di tayong maging ehemplong Kristiyano. Amen? Awit 23, ang Diyos ang aking kanlungan. Sige, pakilagay niya. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking pangalan, ang kanyang pangalan, karangalan, ang kanyang pangalan, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggala. Yung pagtutuwid ng Diyos, yung mga pagsubok, yung mga kahirapan na ating nararanasan. Amen? Wala naman ko itong yan. Wala naman. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuo, sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kaputihan pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailan may sa bahay ni Yahweh, mananahan. Amen? Yan, kapag kasama natin ng Diyos, panatag tayo. Kahit may mga kaaway tayo, makakakain pa tayo ng maayos. Kahit na wala tayong ulam, kahit toyo lang, kahit chichirya lang.
parang fried chicken na sa'yo. Amen? Kasi panatag ang loob mo. Kontento ka kung ano yung pagpapala na binibigay ng Diyos sa'yo. O kahit wala ka nang kinakain, fasting, tubig lang. Amen? Amen. Ang tunay na kapayapaan, hindi yung time na tayo nagtatagumpay. Nakatapos ako ng pag-aaral, maganda yung trabaho ko, malaki yung sahod ko. Sumikat ako, naging beauty queen ako, naging Mr. Pogi ako ng Caloocan. Hindi yun ang katagumpayan. Amen? Ang katagumpayan, yung ikaw ay panatag sa oras ng kaguluhan. Amen? Ayan ang kapayapaan na dulot ng Diyos sa buhay ng bawat tao sumasampalataya sa Kanya. Pero yung tignan niya ang buhay ng tao, mababagpag ng kasamuan ng mundo, ang tao ay magiging palalo mapagmahal sa salapi. Bakit? Kasi hinahanap ng tao ang kapayapaan sa salapi. Pero hindi ito makakamtan kailanman. Bakit? Kay Yahweh lang masusubukan ang kapayapaan. Amen? Na kahit anong meron ka sa buhay mo, kahirapan, sakit, pagsubok, kabiguan, kapag nasa iyo ang Diyos, kaya ikaw ay liligaya. Amen? Makakakain ka ng maayos kahit walang ulam. Makakapaglingkod ka ng maayos kahit punong-puno ka ng problema sa buhay. Amen? Kaya pagtiwalaan natin ang Diyos, bukod sa tayo'y mag-struggle sa oras ng pagsubok, purihin natin ang Diyos parangalan sa ating mga buhay. At panghuli, honor God if the victory comes. Honor God when victory comes. Kapag dumating na yung tagumpay, parangalan natin ang Diyos. Amen? 2 Chronicles 20:22 to 22 to 32. 20 to 22. Nang marinig ng mga kaaway-awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila nagkagulo. Yun ang ginawa niya, sumunod sila sa instruction. Nagpatayan yung mga kalaban niya. At sabi dun sa 32, tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ng Diyos. Pero meron siyang ginawa dito. Yan, 28. Pagdating, tapos na yan, pinagtagumpay sila ng Diyos. Sa pamumuhan, 27, sa pamumuhan ng Diyos, ang patuloy na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem, tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na pinagdalob sa kanila ni Yahweh. Pagdating nila sa Jerusalem, tumuli sila sa templo kasabay ng tugtog ng mga alpalira, trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway sa Israel. Naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina niya ay si Asuba, Silhi. Yan, kunento niya kung ano yung angka niya. Gayun naman nanatili pa rin ang mga dambana. Hindi niya na iba na yun. Kaya dito sa Chronicles 22, umakyat ang mga taga-Judas sa Tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway. Wala silang nakitang nakatakas, lahat patay. Nakandusay sa lupa. Napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat. Marami silang kayamanan nakuha. Halos hindi nila madala. Sinamsam nila ang kawan kagamitan David. Maraming mahalagang bagay, 3 araw nila itong hinakot. Ngunit sobrang dami, hindi nila yung pagpapala sa kanila ng Diyos. Grabe nung sumunod sila sa instruction. Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh. Kaya simula noon, tinawag na libis ng Baraka ang lugar na iyon. Sa pamagitan ng Diyos, sa pagbuwi ang lahat ng taga-Juda sa Jerusalem na tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Yan. Sa 26, nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri. Nagpuri sila kay Yahweh. At sa kanilang tagumpay, talagang pinarangalan nila ang Diyos. Kaya, pagkatapos natin magtagumpay sa ating mga buhay, sa ating pagpupuri, paano ba dapat tayo magpuri sa Diyos? Okay? Pinagtagumpay tayo ng Diyos sa lahat. Diba? Wala tayong trabaho, binigyan tayo ng trabaho ng Diyos. Karamihan sa atin, pag may trabaho, imbis na magpuri, hindi na nakakalimutan sa Diyos. Kaya dapat hindi ganoon. Sila Jehoshaphat nagpuri sa Diyos.
sa kabila ng tagumpay na yun. At sabi sa Kawikaan 3:9, may sinasabi doon kung paano paraan ang pagpupuri. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani siya iyong handugan. Kaya sa ating mga tagumpay, dapat nagpupuri tayo sa Diyos, naghahandog tayo ng pasasalamat sa Diyos sa ating mga buhay. Huwag natin kalilimutan. At kung paano tayo dapat magdakila sa Diyos, may mga kaparaanan na itinuturo sa atin ng Diyos. Kailangan natin i-bless yung church na ibigay sa atin ng Diyos para pagtipon-tipunan. Ibigay natin yung church. Lord, salamat sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, kagaya ni David. Ang templo ng Diyos ay dibuhan, pero ako nakatira sa kaharian. Tagumpay na siya. Tapos nakita niya yung simbahan. Binubuhat lang, tabernakulo lang, tent lang. Kaya sabi niya, papatayo ako ng templo. Kaya tayo, pwede rin natin gayahin yun. Tingnan natin yung church. Ano yung church namin? Sabi niya, may mga bakas na lang tulo ng tubig. Tapos yung pintura niya, ang dumi na, luma na. At pinagpala naman ako ng Panginoon. Ang init. Puro electric pa na. Ang init pa rin. Ano kaya pwede kong gawin? Di ba? Mga ganun mga bagay. Tapos punta ka sa labas, tanawin mo siya. Parang ang dulos ng church namin, dugyot na. Ano ba yung pwede kong gawin para maparangal ang oras? Meron tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kagaya niyang kaisipan. Lalaki natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kaya kung anong isip ng Diyos, naging tao ang salita, naging tao rin si Jesus. Kaya meron tayong kaisipan na kagaya ng sa Diyos. Kaya isa lang dapat natin gawin. Mag-isip tayo ng kagaya ng pag-iisip ni Kristo. Amen? At ng mga disipulo o propeta na nauna sa atin. Amen? Kung paano, how to honor God, bless the church. Pangalawa, bless the servant of the Lord. Kasi sila yung ginagamit ng Diyos. Ako sa buong buhay ko, nasa salabatan ko, yung mga nauna sa akin. Pastor Victor, una, si Pastor Lito. Sila yung mga unang nagbubog sa akin. Si Pastor Victor, ginising niya yung pananampalataya namin. Si Pastor Lito naman, tinuturuan niya na ako noong panahon na yun. At si Pastor Frank naman, pinagtibay niya na yung pananampalataya ko. Kaya nagpapasalamat ako sa kanilang lahat eh. At patuloy na sinusuportahan din naman sila sa lahat ng kanilang ginagawa. Pero pray, wala tayong ikulong pang financial sa kanila, pag-pray natin sila. Napakahalaga ng panalangin ng isang taong matuwid. Pag-pray natin si Pastor, Lord, alam ko yung mga pastor, hirap na hirap sa kanilang buhay kasi yung mga panalangin namin, sila ang sumasako. Yung problema namin, sila yung nananalangin para sa amin, kaya yung demonyo galit na galit sila, kaya yung buhay niya yung pinahihirapan. Sa ganung paraan, makatulong tayo sa kanila, mabless natin sila. Wala tayong maibigay ng mga material na bagay. Sa pananalangin, huwag natin kaliligtaan. Kasi sila yung mga napupuyat, gumigising ng madaling araw para iluhod ang bawat panalangin natin sa Panginoon. Pag tayo may karamdaman, may problema, tawagin natin sila. Anong oras pupunta sila? Kahit gutom sila, kahit wala silang pamasahe, kahit malugi sila, pupuntahan kanila. Kaya balik natin sa kanila bilang pagdakila sa Diyos. Kasi kapag kamahal mo sila, mahal ng Diyos yung mga tao na yun, matutuwa ang Diyos sa iyo. Pangatlo, bless others. Huwag natin sarilinin yung mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung hilig mong padyalibihin yung sarili mo, padyalibihin mo yung kapatid mo. Tama? Kung hilig mong order ng Shopee, order mo siya ng Shopee. Amen? Hindi po ikaw lang Shopee ng Shopee. Kung kakalan na sa bahay mo, hindi mo magagamit lang, ibigay mo sa kapatid mo. Tama? Ibigay mo sa kapwa mo. Ibahagi mo sa salita ng Diyos, luluhod at magpupuri sa Diyos ang buhay niya. Amen? Makikilala si Yahweh ng Diyos mo sa buhay mo na kaya gumawa ng mga imposibleng bagay sa buhay mo. Amen? At sa conclusion, basahin natin yung Jeremiah 29:11. Amen? Sapagkat batid kong lubos, huwag tayo mag-aalangan sa Diyos. Kahit na nakakaranas na tayo ng hirap, sakit at karamdaman na palagay natin wala nang lunas. Dahil lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay hinihintulot ng Diyos yan dahil para yan sa atin. Imagine niyo, kung sa iba nangyari ang kahirapan na yan, baka nagpakamatay na yan. Kung sa iba nangyari ang kabiguan na meron ka ngayon, baka hindi mo na yan nakikitang humihinga. Okay? Kapag sa iba nangyari, yung mga bagay na suliranin mo,
Baka hindi niya kayanin. Pero bakit sa'yo nangyari ito? Dahil ikaw ang hinihintulot ng Diyos na pumasa niya dahil kaya mo yan. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Dahil sapagkat batid kong lubos, ang plano mo para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong kabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Kaya mo nararanasan dahil isang araw, ito ang ipakikita ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay mananampalataya, magdudulot sa iyo ng kinabukasang puno-puno ng pag-asa. Aanin mo isang bagay kung panandalian lang naman. Dahil merong nakalaan sa iyong panghabang panahon na Diyos mismo ang nagtalaga sa buhay mo. Amen? Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos. Ibigay natin sa Diyos ang lahat nating pananampalataya at huwag nating kalilimutan na walang imposible sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa kanyang dakilang pangalan. Tayo lahat ay tumayo at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na aming mga ninuno, Isaac, Abraham at ni Jacob. Ikaw si Yahweh, na kapag nagsalita, Panginoon, nangako ay tiyak na gagawin. Kaya naman kaming lahat na narito, Panginoon. Di man kami perfecto, Panginoon. Nanghina man kami, madalas. Pero kagaya nila, Panginoon, patuloy namin ibinibigay sa iyo ang aming paniniwala, ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, Panginoon. Ikaw si Yahweh, na kaya gumawa ng lahat ng imposibleng bagay na para sa amin ay imposible, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw, Panginoon, ang pinaghahari namin ng tuluyan sa aming mga buhay na ito. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkukulang sa iyo, Panginoon. Tinatanggap ka namin, Panginoon, ng buong buo sa oras na ito bilang Panginoon, Hari at Diyos ng aming mga buhay, Panginoon, na magtitiwala, mananampalataya sa iyong dakilang pangalan, Panginoon, dahil noon pa man, pinatunayan mo na talagang walang imposible sa iyo. Kaya, purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Salamat at pagpalain mo ang lahat ng taong narito, lalo na yung mga taong sa iyo nananampalataya na tunay na dakila ka, walang imposible sa iyo. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa dakilang mong pangalan, aming Panginoong Sus, daming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. To God, the glory. Yan. Ay lahat ay makaupo at announcement, gawain. Ang ating gawain, 8:30 to 11:30. Tapos,